Magandang hapon. Time check, it's 3 p.m. And ngayon nga ay on the way kami sa may mall. Kasi nga bibili na naman ako ng diapers ni Iya. Kailangan na naman talagang mag-stop. As usual ay nag-shortcut na naman kami at hindi talaga kami dumadaan doon sa may main highway. Kasi nga sobrang maalikabok doon at yung mga daan doon ay talagang sira-sira. Sobrang lapit lang din naman kasi kapag nag-shortcut kami. Kaya eto, ilang minutong biyahe nga lang ay nakarating na agad kami dito sa may G Mall of Panabo. Eto, nakapag-park na nga kami at napunta na kami doon sa may loob. At pagkapasok nga namin ay doon na agad ang punta namin sa may mga diapers area. Kasi ito naman talaga ang punteriya namin dito. Eto nga, naghahanap ako ng large size ng Sweet Baby na diaper ni Iya. Ngayon ko nga lang siya nilipat sa large size na diaper. Kasya pa naman sa kanya yung medium size na diaper, pero nga lang ay talagang madali lang napupuno. Nahirapan nga ako sa paghahanap dito kasi nga paubos talaga yung mga large dito. Medium yung marami ngayon. Kita nyo yung mga kulay green dyan ay talagang medium yan lahat. Kulay blue kasi yung large nila sa Sweet Baby. Eto nga si Iya na board na kakantay, kaya naman tumulong nga dito sa akin sa may baba. Eto nga ako, hirap na hirap ako sa pagdesisyon kung bibilhin ko ba ng ibang brand ng diaper si Iya. Kasi nga medyo kulang yung nabili ko kasi nga wala ng ibang large. Eto nga ang mukha ng dalawang nag-aantay sa akin. Talagang bored na kakaantay kasi nga sobrang tagal ko matapos ito sa pagpili ng mga diapers. At eto nga, finally natapos na din ng babaeng ito sa pagpili ng mga diapers. Diyos mio Marimar, aabutin pa yata ng 1 hour sa kakapili lang ng diapers ni Iya. Grabe, talagang napaka-special ng diaper mo dyan. Eto nga, palis na nga kami dito sa may diapers area and naghahanap na naman kami ng pagkain ni Iya na pwede niyang i-stock sa bahay. Paano ba naman kasi ang batang to ay talagang maya-maya lang nanghihingi talaga ng pagkain and nakakaawa naman talaga kapag wala akong naibibigay. Kaya eto, kahit kapos ay talagang paglalaanan natin ng pera itong batang ito para sa stock ng pagkain niya. Eto nga, sila na naman yung nag-grocery kasi nga pagod na daw si Julius kakahawak ng cellphone, kaka-video sa akin. Kaya silang mag-ama na naman yung nagtutulak ng cart na yan. At eto nga, hindi na rin kami nagtagal at nagpunta na nga ako sa counter para magbayad. After ng mahabang pila sa may counter, nandito na nga kami sa labas. Dahil pupunta pa kami ng park at naghihintay na doon si ate kanina pa talaga. Kasi nga napagplanuhan namin ni ate na igagala namin yung mga bata doon sa may park. Kasi minsan lang talaga sila nakakagala at nakakalabas ng bahay. Kaya eto, on the way na kami doon and sobrang lapit lang naman ng park dito sa may mall. Kaya ilang minutong biyahe nga lang ay nakarating na agad kami dito. Eto nga sa atin, nakita ko dito nakaupo pagdating naman dito sa may playground banda. Kasi nga naglalaro na yung dalawang bata doon sa may playground. At eto nga si Iya talagang hindi magpapahuli ang batang ito sa pag-slide. Hindi ba nga siya pwedeng bitawan dyan sa pag-slide kasi nga hindi pa niya kontrolado yung katawan niya and baka mauntog pa siya. Kaya eto ako, pagod na pagod talaga sa paghahawak talaga sa kanya dyan paakyat pababa. Kala mo naman talaga ay sobrang gaan ng batang to. Pero okay lang din, at least once in a month ay napagpapawisan ang babaeng ito. Kasi nga tamad itong mag-exercise at talagang hindi pinagpapawisan. Kaya itong mga time na to ay talagang bongga na yung pawis ko dyan. Kasi talagang pawisin ako kapag may ginagawa. Eto nga, nandito nga lang sa kabilang slide sila Jillian. Ito yung pamangkin ko and kasama niya yung pinsan niya. Etong batang lalaki ay pamangkin nga ng asawa ng ate ko. And for now ay dito siya nakatira sa amin. Nandun nga lang sila sa kabilang slide kasi hindi naman sila pwede makisabay dito kay Iya. Kasi nga napakaliit ng batang to at talagang madadaganan nila. At this moment ay talagang pagod na nga ako at patawa-tawa na lang ako dyan kasi nga no choice. Minsan lang naman to, kaya naman lubos-lubosin na talaga nila. Kaya yung pawis ko dito ay talagang nilubos-lubos ko na rin. Si Julius and Kuya Rafi kasi ay nandoon lang sa may basketball court nanonood ng laro. Eto nga, maya-maya nga lang ay napag-desisyon na naming aalis na kami dito sa may playground kasi nga hindi na talaga kaya ng tuhod ko at talagang pagod na pagod na. Si Iya kasi ay talagang hindi titigil kakaslide doon hanggat nandoon pa kami. Kaya naman minabuti naming aalis naman at maglilibot kami dito sa may park. 5 PM banda na nga kasi itong mga oras na to, kaya naman medyo padilim na. Eto nga, sumabay natin sila Julius and Kuya Rafi sa amin sa paglilibot dito sa my park. Oh, eto, ice cream break muna para sa mga bata. Wala naman na kasing ibang tinda dito sa loob ng park kundi ice cream lang. Umupo na nga muna kami dito sa may gilid para na naman makapag-focus sa pagkain nito mga batang ito. At dito na nga lang muna kami tumambay habang nagchika-chika itong dalawang ito. Kasi matagal na naman mag-usap itong dalawang ito, aabot na naman ng Mars ang kanilang topic. Kaya tumambay na lang din muna kami dito kasi hindi naman ganoon kadami ang tao. Sobrang refreshing kasi nga maaliwalas yung paligid. Ginabi na nga kami dito at medyo himala ay talagang walang katao-tao talaga sa paligid. Hindi na nga katulad dati dito na talagang yung mga tao ay nagkukumpulan dito. Talagang nagbago na. Eto nga, tapos na nga kumain ng ice cream ang mga batang ito ay talaga naman naglalaro pa dito. Eto nga si Iya ay talagang enjoy na enjoy nga talaga dito. Minsan nga lang din talaga nakakapunta si Iya dito, kaya naman kapag nakapunta dito ay parang nakalabas sa hawla. Hindi na nga rin kami nagtagal dito at bantang
6 PM ay umuwi na nga din kami. Si Kuya Rafi ngayon nagdala ng grocery namin at diapers ni Iya kasi si Julius ay umikot pa doon sa may likuran kasi doon kami nakapag-park. Eto habang naghihintay kami kay Julius na makarating dito sa may front side, tignan niyo naman kung anong trip ng mga batang ito. Maya-maya nga lang din na nandito na nga din si Julius. Hindi na nga rin kami nagtagal dito at umalis na nga din agad kami pagkatapos namin makapag-arrange ng mga grocery namin. Konti lang naman to, dalawang malaking cellophane lang pero mahirap kasi dalhin kapag naka-single motor lang. Lalo na't hindi ko nahahawakan yung mga cellophane ng grocery namin kasi nga karga-karga ko si Iya and mahirap na kapag naghahawak pa ko ng cellophane talagang nakakangalay. But anyways, hanggang dito lang tong video natin. Thanks for watching!